Nag-request si Daddy na magluto naman daw ako ng isa sa mga paborito niyang ulam. So dahil mabait ang mamshi panay nyo, itong atlobas ako para mag-grocery at para bilhin yung mga ingredients na kailangan ko sa request na ulam ni Daddy. Pero syempre hindi nagpalamang ang mamshi panay nyo kasi bumili rin ako ng gusto kong pagkain. Kasi yung request ni Daddy na gusto niyang ulam ay hindi pwede sa akin. Pero itong video na to mga mamis nung mga nakaraang linggo pa to, ito yung mismong araw ng birthday ni Daddy. Alam niyo mga mami si Daddy, tuwing nagbe-birthday talaga yan, never talagang naghanda yan kasi ayaw niya na ginagasasan niya yung sarili niya. Ang lagi lang talaga niyang gusto tuwing birthday niya ay lutuan siya ng isa sa mga paborito niyang ulam. Gaya na lamang ngayon, ang request ni Daddy, gusto daw nga niya ng beef steak at ito na nga yung pinakahanda niya nung mismong birthday niya. At alam niyo ba mga mami, sa lagpas 11 years na magkasama kami ni Daddy, ngayon lang siya nag-request ng beef steak. Madalas kasi tuwing mag-birthday siya, giniling na baboy or di naman kaya pork steak. Para kasi kay Daddy mga mamis, masyado nang mahal kapag beef. So nung etong araw na to, sinabihan ko siya na try namin mag-beef, total naman birthday niya. Tapos pwede naman atang bumili na kahit 1/4 lang. Actually nung bumili nga ako neto kanina sa grocery store, nahiya pa ako magsabi ng 1/4 kasi hindi rin naman talaga ako sure kung pwede yung 1/4 lang. So nung nakauwi naman ako dito sa bahay, ito nga tinasikaso ko naman na agad yung lulutuin ko. Medyo nagmamadali na rin ako dito kasi alas 5 yung pasok ni Daddy sa trabaho at mga alas 3 na to ng hapon. Kapaghiwa na ako ng bawang sibuyas at kalamansi. Tapos, imamarinate ko na nga itong beef. Habang minamarinate ko nga yung beef, nagpapakulo na ako ng penny pasta. Ang request ko naman kasi kay Daddy, gusto ko nga ng chicken Alfredo. O diba, nakakaloka. Si Daddy yung may birthday pero ako yung mas bongga yung request. Bago kasi mag-birthday si Daddy, meron ako mga nakikitang nag-share post ng chicken Alfredo pasta. Kaya ayun, bigla akong nag-crave. Kaya sabi ko, sa mismong birthday ni Daddy, ito na lang yung gusto kong lutuin na pagkain namin ni Athena. First time ko lang magluluto na itong mga mamis kasi madalas naman nalutuin ko spaghetti, carbonara, pansit, tas ngayon yung pesto pasta. Hindi naman ako bumili ng maraming ingredients neto, kagaya ng pesto pasta, madali lang din tong lutuin. Ayun nung naluto na nga yung pasta, sinunod ko naman ng lagyan ng seasoning itong breast chicken. So naglagay lang ako ng paprika, garlic powder at saka salt dito sa breast chicken. Pinagsama-sama ko na yun mga mamis para nga isahang lagay na lang. Dapat pala kayo na ko pa ito ginawa para medyo nababad yung seasoning doon sa chicken breast. Pero ayan, late ko na nagawa, okay lang naman. Tapos bumili rin ako netong parsley. Ito ilalagay naman to doon sa gagawin kong sauce ng chicken Alfredo pasta. Masyado ngang madami yun mga mamis, hindi naman madami yung kailangan ko. Pero wala naman akong choice kasi kailangan talaga isang ganun yung bilhin. Nung pagkatapos ko nang lutuin yung pasta, sinunod ko na agad isa lang itong minarinate ko kanina na beef kasi kakain na si Daddy. Sinabihan ko kasi siya na dapat bago siya mag-birthday nakamarinate na to para mas matagal yung babad. Pero kasi pinag-iisipan niya kung gusto niya ba talaga magpaluto nito o hindi dahil iniisip nga niya mahal yung beef. Actually, napagdesisyonan niya talaga mga mamis na hindi na siya magpapaluto ng paborito niyang ulam nung birthday niya. Pero ako pa din yung nag-push kasi nga meron din akong request. Actually, nagre-request pa nga ako sa kanya ng cake dyan eh. Hindi ko tuloy alam kung siya ba yung may birthday nung araw na yan o ako. Pero hindi na siya pumayag mga mamis kasi ayaw niya talagang gumastos pagdating sa birthday niya. Tsaka na lang daw kami mag-cake pag birthday ni Athena at tsaka birthday ko. So, inayaan ko ng mga mamis kasi siya naman yung may birthday, siya yung magdidesisyon. So, natapos ko nang lutuin yung beef steak, sunod ko namang lulutuin ay yung chicken breast na minarinate ko kanina or binabaran or nilagyan ko ng seasoning. Magulo. So dahil chicken breast lang naman to mga mamis, mabilis lang tong maluto. Hindi to pwedeng ma-overcook kasi medyo titigas siya. Kaya dapat saglit lang tong lutuin. Pwede ko naman din talaga agad ihalo to doon sa pinaka-sauce ng Alfredo pasta pero hindi ko na ginawa. So pagkatapos ng ilang minutes na tapos ko nang lutuin yung chicken breast, sunod ko nang lulutuin ay yung sauce ng chicken Alfredo. Sobrang dali lang talaga neto mga mamis. Nagisa lang ako ng bawang sibuyas pagkatapos naglagay na ako ng all-purpose cream. Yung iba ginagamit nilang mantika dito or panggisa ay butter. Ako naman kasi hindi na ako bumili ng butter kaya yung olive oil na lang yung ginamit ko. Pagkalagay ko ng all-purpose cream, hinalo-halo ko lang. Tapos nagtabi ako ng konting pinagpakuluan ng pasta. Naglagay ako para nga hindi siya ganun sobrang kalapot. Tapos inilagay ko na rin pala yung hiniwa-hiwa kong parsley. Hindi ko na na-videohan mga mamis kasi akala ko kanina naka-play
yung video pero nilagyan ko na siya ng parmesan cheese. Dinamihan ko yung parmesan cheese mga mamis kasi nga hindi ko na tinimplahan ng asin to. Doon nakukuha ng alat sa cheese na inilagay ko. Hindi na ako bumili ng parmesan cheese kasi yung parmesan cheese na yon tira pa namin yun nung December nung New Year. Pero syempre mga mamis, kung kayo ang magta-try na magluto neto, timplahan nyo na lang. Ako kasi alam nyo naman nagbabawas talaga ako sa alat dahil bawal ako sa sobrang alat. And ito na mga mamis, natapos na ako magluto. Sobrang bilis lang talagang lutuin ng chicken Alfredo penny pasta. Ito na siya mga mamis, sinilagay ko na yung chicken breast sa ibabaw. Tapos ang request ni Daddy na beef steak, na uulamin niya yan sa loob ng 3 araw kasi siya lang naman din talaga ang kakain yan. So after ko magluto, si Daddy kumakain na nung mga oras na yan. Sunod ko namang inasikaso, nagpack naman ako ng mga pa-order na sabon. So pagkatapos si Daddy kumain, maliligo na siya. Tapos idadaan pa niya to doon sa drop-off point para nga ma-deliver na sa mga nag-check out or mga nag-order. Alam niyo mga mamis, pagka-checkout niyo ng sabon, inaasikaso talaga agad namin yan ni Daddy. Doon lang talaga yan natatagalan sa drop-off point or di naman kaya sa pag-deliver. And ito naman na si Daddy mga mamis, tapos na siyang maligo, nakapag-bista din. Papasok na siya sa trabaho pero dadaan muna nga siya doon sa drop-off point para ma-drop off yung mga sabon.